Ano ang mangyayari kapag ang kasaysayan ay naantala? Kapag ang mga pangarap ng kapayapaan ay nabangga sa politika, kapangyarihan, at sakit? Ngayon, ating susuriin ang mga katotohanan sa likod ng mga tunggalian sa Ukraine, Sudan at Gaza. Hindi lamang ang mga balita, kundi ang mga dahilan, ang mga punto ng pagbabago, at ang mga bagay na hindi naririnig ng karamihan. Ukraine isang digmaan ng pagkakakilanlan at mga hangganan. Nagsimula ito bago pa man ang taong 2022. Ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia ay ilang siglo nang nagaganap. Ngunit ang pinakahuling pagsiklab ay noong 2014 nang sakupin ng Russia ang Crimea matapos mapatalsik ang isang presidenteng suportado ng Kremlin sa isang rebolusyong pro-Europeo sa Kiev. Ang hakbang na ito ay lumabag sa batas internasyonal at kinondena sa buong mundo, ngunit hindi lamang ito tungkol sa lupain. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ang Ukraine ay papalapit sa kanluran, patungo sa NATO at sa European Union. Para sa Russia, ito ay isang pulang linya. Noong Pebrero 2022, inilunsad ng Russia ang isang malawakang pagsalakay. Ang mundo ay nanood ng may pagkabigla habang ang mga tangke ay papunta sa Kiev. Ngunit hindi sumuko ang mga Ukrainians. Mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga retiradong lola, ang paglaban ay naging inspirasyon sa buong mundo. Ngunit ang digmaan ay may mabigat na kapalit. Mahigit 6 na milyong refugee ang tumakas sa bansa. Libu-libong sibilyan at sundalo ang namatay. Ang mga lungsod tulad ng Mariupol, Bakhmut at Kharkiv ay naging simbolo ng pagkawasak at katatagan. Ngunit ito ang hindi alam ng marami. Ang mga puwersa ng Russia ay naharap sa malaking pagkabigo sa logistic noong umpisa, kasama ang mga inabandunang kagamitan at mababang moral. Gumamit ang Ukraine ng mabisang drone warfare na bumago sa takbo ng mga pangunahing labanan gamit ang mga Turkish-made na Bayraktar drones. Gumamit ang mga sibilyan ng mga app para subaybayan ang paggalaw ng mga Ruso at tulungan ang militar. Ginagawang sandata ng depensa ang mga smartphone. Hindi lamang ito digmaan ng mga tangke. Ito ay digmaan ng kagustuhan, impormasyon at pagkakakilanlan. Sudan, isang bansang winasak ng kapangyarihan at etnisidad. Dalawang general, si Abdel Fattah al-Burhan at si Mohammed Hamdan Dagalo, kilala rin bilang Hemedti, ay dating magkakampi na nagtulungan sa isang kudeta noong 2021. Ngunit noong 2023, naglaban sila sa isang brutal na pag-aagawan ng kapangyarihan. Ang kanilang mga puwersa ang Sudanese Armed Forces sa ilalim ni Burhan at ang Rapid Support Forces sa ilalim ni Hemedti, isang grupong nagmula sa kilalang-kilalang Janjaweed militia na kilala sa mga kalupitan sa Darfur. Ang resulta? Mahigit 14,000 patay at 8 milyong nawala ng tirahan noong unang bahagi ng 2025. Buong lungsod, tulad ng Khartoum at El Geneina, ay naging mga larangan ng digmaan sa lungsod. Mga sibilyan na naipit sa gitna ng labanan, kasama ang ethnic cleansing sa West Darfur na hindi pinapansin ng mundo. Ang hindi gaanong nalalaman, ipinakita ng mga satellite image ang mga mass grave na hindi pinapansin ng international media. Ginamit ang mga mobile internet shutdown para itago ang mga massacre. Ninakawan o sinakop ang ilang compound ng UN, kahit ang mga humanitarian worker ay hindi ligtas. At habang ang mundo ay tumitingin sa ibang direksyon, isang tahimik na genocide ang nabuo sa dilim. Gaza, isang kulungan ng tunggalian. Ngunit ang pinakahuling pagsiklab ay nagsimula noong Oktubre 7, 2023, nang inilunsad ng Hamas ang isang malaking sorpresang pag-atake sa katimugang Israel na pumatay ng mahigit 1,200 katao. Karamihan ay mga sibilyan at kumuha ng mga bihag. Tumugon ang Israel sa isa sa pinakamatinding pambobomba na saksihan ng Gaza. Sa loob lamang ng ilang linggo, mahigit 32,000 Palestinian ang naiulat na namatay noong unang bahagi ng 2025. Karamihan ay mga babae at bata. Binumba ang mga ospital, paaralan at mga kampo ng refugee.
Buong mga kapitbahayan tulad ng Shujaiya ay nawasak. Ngunit ito ang hindi laging nasasabi. Naubusan ng gasolina ang mga ospital sa Gaza matapos putulin ng Israel ang kuryente at tulong. Nahumantong sa mga pagkamatay hindi dahil sa mga bomba, kundi dahil sa kawalan ng oxygen at gamot. Mahigpit na pinaghigpitan ng mga mamamahayag, ilang lokal na reporter lamang ang natira na isinusugal ang kanilang buhay para ibalita sa mundo ang nangyayari. Nagbabala ang mga eksperto ng UN tungkol sa mga krimen sa digmaan sa magkabilang panig, ngunit nanatiling hati ang tugon ng mundo. Hindi lamang ito isang kampanyang militar. Ito ay naging isang sakuna sa sangkatauhan at isang salamin ng moralidad para sa mundo. Tatlong lugar, tatlong trahedya. Isang katotohanan ng digmaan ay hindi kailanman simple. Sa likod ng bawat headline ay isang kasaysayan, sa likod ng bawat numero ay isang pangalan, at sa likod ng bawat tunggalian ay isang pagpipilian. Sa Truvius, naniniwala kami na ang pag-unawa ay ang unang hakbang sa pagbabago. Kaya kung gusto mo ang katotohanan sa likod ng ingay, ang konteksto sa likod ng kaguluhan, mag-subscribe. Dahil ang kasaysayan ay hindi lamang ang nakaraan, ito ay ngayon.